Hindi na po kailangan na banggitin mo ang iyong niya sa tuwing ikaw ay nagsasala. Tulad ng ginagawa ng karamihan na before sila magsasala ay binabanggit ng kanilang dila ang kanilang intensyon, niya, kung ano ang kanilang pagsasalahan. Halimbawa kung sila ay magsasala ng salatul dhuhr, sasabihin muna nila bago sila magsimulang magsala, nawaitu salatul dhuhri 4 rakaat. Ito po ay hindi ginawa ng mga sahaba ridwanullahi alaihim, lalong-lalo na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at ito rin ay hindi pinahintulutan ng ating mga ulama. Kaya naman ang sino man ang ginawa niya ang mga bagay na ganito ay mapapasama ito sa mga gawaing bid'ah kung saan ito ay bago at idinagdag sa ating relihiyong Islam. Kaya kung magniniya ka, dito lang sa iyong puso, kasi gawain niya ng puso mo. Ang intensyon mo, ang layunin mo ay salat al-dhuhr, sapat na yun at hindi na kailangan pang banggitin. Allah Ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Pagkatapos ng iyong niya, intensyon sa iyong sala, kung ano yung pagsasalahan mo, ay tatayo ka. Tatayo ka na nakastraight ang iyong katawan. At kung ang iyong pagsasalahan ay obligado, obligado din ang pagtayo mo ng naka-straight, okay? At bagkus ito ay kasama sa mga rukan, haligi ng sala. Ang dalil nito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Tumayo kayo sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala na may tapat na pagsunod sa Kanya. At ang tinutukoy rito ayon sa ating mga mufassirun ay yaong al-qiyamu fi salah, yaong tumayo ka ng maayos sa iyong sala, sa mga obligadong sala. Isa sa mga sahaba ridwanullahi alaihim ang may karamdaman, may sakit, si Imran ibn al-Husayn radhiyallahu anhu, at tinanong niya ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam kung papaano siya magsala. Ang sagot niya sa lalaking ito, salli qa'iman. Magsala ka na ikaw ay nakatayo. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kung hindi mo kaya, umupo ka. Fa in lam tastati' fa ala jamb. Kung hindi mo kaya, tumagilid ka. Humiga kang nakatagilid sa bandang kanan. Yun. Okay? Pero kung hindi naman obligado, bagkus mga sunna ang gusto mong isagawa, dito pwede kang umupo. Pwede kang umupo, pwede kang magsunna na nakaupo kahit kaya mo pang tumayo. Kahit kaya mo pang tumayo. Pero man salla qa'iman fahuwa afdal. Sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na ang sino man ang magsagawa ng sala na siya ay nakatayo, yun ay mas mainam. Wa man salla qa'idan falahu nisfu ajri al-qa'im. Pero kung sino man yung nagsala na nakaupo siya, ay katumbas niya ang kalahati ng gantimpala ng taong nagsasala na nakatayo. Okay? Yun pa sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsasala minsan na siya ay nakaupo. At ang sala na ito na isinagawa ng mahal na propeta ay sa mga sunnah, hindi sa obligado. Maaari kang magsala ng nakaupo sa sala na obligado kung ito ay kinakailangan, kung ito ay hindi mo na kaya. Halimbawa, may sakit ka o di kaya nasa eroplano ka at hindi ka makatayo, nasa sasakyan ka at hindi ka makahinto at hindi ka rin makatayo, dito magsasala ka kung ano yung kaya mo. Fattaqullaha mastata'tum. Pero kung kaya mong tumayo, sa time na ikaw ay magsasala ng obligado, dapat kang tumayo. Okay? Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napapansin mo rin ba na yung mga taong nagsasala sa iisang saf, minsan magkakaiba rin kung ano yung posisyon nila sa pagtayo. So dapat nating malaman kung ano yung tamang katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ano yung tamang hangganan ng pagtayo sa tuwing ikaw ay nagsasagawa ng sala. Sinabi ng ating mga ulama, haddul qiyami fi salati ay yaqifa muntasiban mu'tadila. Ang hangganan ng pagtayo sa sala sa tuwing ikaw ay tatayo ay yaqifa muntasiba. Dapat nakatayo kang matuwid. Matuwid ang iyong katawan. Mu'tadilan, straight ang iyong katawan. Sinabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, al-qiyamu mahdudun bil-intisab. Ang pagtayo sa tuwing ikaw ay nagsasala,
magsasagawa ng sala, mahdudun bil intisab. Ang hangganan nito ay kung papaano mas nagiging matuwid yung katawan mo. Okay? Dapat mas matuwid. Tuwid talaga ang iyong katawan. Bihaythu law kharaja an haddil muntasib ila haddil munhani الراقع باختياره لم يكن أتى بحد القيام. Kasi kung ang tao hindi siya matuwid sa pagsasagawa ng sala, halimbawa ito yung tao, hindi siya matuwid dahil medyo sumusubsub siya o di kaya medyo parang nakaruko siya, di ba? May nakikita tayong nagsasala na nakaganyan talaga, nakaganyan na parang malapit na siya sa pagruko. So ito ay lalabas ito sa tinatawag nating pagiging matuwid, mu'tadil, okay? Pagiging matuwid. At yan ang dapat mong alamin. Hindi ibig sabihin ng khusyu' sa sala ay para kang para mong isusubsub ang iyong sarili. Hindi ganun. Ang ibig sabihin ng khusyu' sa sala ay yaong kung ano yung nasa puso natin, iniisip natin ng maigi ang ating binabasa, iniisip natin na tayo ay nagdadasal. Yun yung khusyu'. Nabanggit din sa hadith ni Abu Humaid radiyallahu anhu na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, idha qama ila as-salati i'tadala qa'ima. Pag siya ay tumatayo na magsasagawa ng sala, tatayo siya ng matuwid. Okay? So ang ibig sabihin ng tatayo siya ng matuwid, naka-straight talaga yung katawan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala alam. Marami din ang nagtatanong kung paano ba sila magsala kung sila ay nasa loob ng barko o di kaya ay nasa loob ng eroplano. Alam niyo mga kapatid, kung matatandaan niyo yung mga nakaraang video natin, obligado po pagkus kasama sa mga arkan, kasama sa mga haligi ng pagsasagawa ng sala, ay ang tumayo ka ng matuwid, tumayo ka ng maayos. Gayon din po sa barko o di kaya sa eroplano, pag ikaw ay magsasala ng obligadong sala, dapat talaga ay nakatayo ka. Pero kung hindi mo naman kaya, halimbawa wala kang matayuan, hindi ka makatayo, halimbawa na lang ay sa eroplano, kasi mas maluwag yung barko kaysa sa eroplano. Kung hindi ka makatayo ng maayos sa eroplano, pwede kang magsala kung ano yung kaya mo. Umupo ka, nasa upuan ka mismo, dyan ka na magsasala, okay? Pero yung barko, mas maluwag yung barko, kaya kung may makikita kang space na kaya mong tumayo doon, yun po ang obligado. وَتَجِبُ الصَّلَاةُ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا عِنْدَ الْإِسْتِطَاعَةِ. Obligadong magsagawa ka ng sala sa loob ng barko, qa'iman, na ikaw ay nakatayong matuwid. عِنْدَ الْإِسْتِطَاعَةِ, pag ito yung kaya mo, kung kaya mo, Yung iba kahit kaya, nakaupo pa rin kasi nahihiya daw, kasi makikita doon ng mga tao. Ittaqillah, hindi dapat yan sinasabi at ginagawa ng isang Muslim. Saan ba tayo tumitingin pag tayo ay nakatayo sa ating sala? Alam nyo, ang sunnah na sinabi ng mga ulama ng mga Hanafiya, Shafi'iyya, Hanabila, ang sunnah ay tumingin ka sa mawdi'us sujud. Ibig sabihin yung susujudan mo doon ka titingin, dahil mas ligtas yung paningin mo at mas nakaka-focus ka. Wa huwa aqrabu lil khusyu'. Mas malapit daw ito sa sinasabi nating khusyu', panatag ka sa iyong sala, nagiging mataimtim ang iyong sala. Yun yung sunnah, okay? Yun yung sunnah na doon ka tumingin. Pero kung titingin ka ng straight, hindi po ito haram at hindi rin ito makruh. At huwag lang yung pasilip-silip ka dito, silip-silip doon, tapos tumitingin sa taas, huwag lang yung ganon, okay? Pero ang sunnah talaga, ang pinakamainam is yung tumingin ka sa mawdi'us sujud, yung lugar kung saan doon ka susujud. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum.